GL, hindi daw magiging madali ang panalo kontra Poison 13. Alamin natin ang mga yan, so tara. GL vs Poison 13. Isa sa kaabang-abang na matchup sa day 2 ng Ahon 16. Galing nga sa GL sa sunod-sunod na panalo. Noong nakaraang Vuelta Balentong, pinagsabay niya pa sa isang araw si Husky at Rapian. Kaya unbeatable ang tingin ngayon sa kanya ng mga fans. Wala daw kayang tumalo ngayon kay GL. Pero kung maalala nyo, galing sa panalo si Poison 13 at hindi biro yung huling tinalo niya dahil isang sinyo yun. Laban namin ni Akata, pinagtanggol mo ako. Unang event ng bargain, ang main event mo ako. Nung tinanong sino ang GOAT, ang sinagot mo ako. Yung paborito ng lahat, ang paborito ako. Ang masakit at mapait na kalakip ay pinaasa. Kung top 1 ka, tang ina mo sa top 5 ko, di ka kasama. At isa pa 3GS si Poison 13. Kung matatandaan nyo, yung dalawang tumalo kay GL ay 3GS. Walang iba kundi si M-Site. Siya daw yung classic battle rap. Sige ating ikumpara. Lahat ng natutunan mo sa YouTube sa experience kong dala. Tara! At Lipcram. Sinamo nitong engot, di na maka all out par, tipong lack of bar. Kaya ang dumating si Kratos na pang God of War. Pero kung ibabase natin yung estilo ng GL noon sa ngayon ay hinog na siya. At nasa peak na siya ng career niya ngayon bilang battle MC. Overall para sa akin 50-50 itong laban na ito. Ganto nga din nakita ni Akata at Lanceta. Kahit sino daw pwedeng manalo sa dalawa. Kung gawin ni Poison 13 na tirahin yung nangyari kagabi. hindi tirahin niya yung mga kalaban ni GL Na nakatalo sa kanya. sa Royal Rumble, tapos ipagmalaki niya at tinulungan kita kagabi para Or parang San Goku na gusto ng San Goku, gusto ni San Goku malakas na malakas kay bago doon siya natutuwa pag parang ganun, di ba? Na parang so nakikisali ngayon siya sa train of thought, di ba? Na parang pwede niyang pwede niyang ma-discover. gawin yun. Kailangan ma-predict niya yung ibang gagawing, kasi pustahan tayo like Husky to Ruffian ni GL, mas malakas itong papakita niya kay Poison. Siguro hindi ganun kadali, pero isipin niya na kung ano ang possible na kahit tag-iisang angle lang magiging angle ni GL kay Hindi, Kilan. ito magaling din kasi ang smoke screen ni GL Mhm. na maraming mabubuksan na anggulo dyan Mhm. sa Royal Rumble at the same time bukas na yung laban nila. Mhm. Na nakapokus si Poison sa magiging resulta ng butang inang laban na yun while si GL may naka-ready kay Poison. Yun niya eh. At the same time, knowing GL, baka kaya niya pang magkaroon ng isa pang pyesa na kung sa Malayo sa pwedeng ma-predict pare. tapos pwede niya pa rin galawin yun dahil isang araw pa ang lilipas. Yung isang araw na lilipas, halos 24 Tapos hours pa. man, pwede siyang pumunta late para magkabisado pare. Yun nga eh. Kasi last main event sila eh. Wala na. Kaya niyang i-map out to pare. Ako, tropa si Poison. Mhm. Gusto ko yung Poison. Kasi, pero may natutunan na tayo mali natin last time na wag i-underestimate si GL. Kailan ba natin hindi binoto si GL sa prediction? Sa last time na, hindi, meron tayong theory na pag natalo siya ng isa, matatalo na siya. Oh, hindi naman siya natalo pares. Ayun nga eh. Oh, di tama pa rin tayo. Hindi, pero this time wala nang doubt. Parang kaya niya talaga mag-deliver ng ganyang laban. And moving on, Teka lang, dagdag ko lang tol na yun nga. Pero kumbaga si GL, feeling ko mas ipaprioritize niya boy, nakuhanin yung Royal Rumble dahil hindi, ito ang makalit kasi dyan. Naniniwala talaga siyang panalo na siya dyan. sa parehas na dalawa na yan. Totoo, tama. Ganun na siya, men. Kumbaga, wala nang doubt, manalo ako. Kasi, una pa lang, pagkatanggap pa lang na dalawang laban, pre. Sure na yung isa. Hmm. Plus, ang dami ko pang oras. Sure ko na rin panalo ko sa pangalawa. At hindi to katulad ng laban niya last time. Hmm. Na isang araw lang. Ito, 2 araw. May time pa para magulo yung rounds ni Poison dahil sa mangyayari sa gabing yun. Hmm. May time pa para i-up niya na yung sarili niya sa Royal Rumble bago pa sila magtapat ni Poison na sinabay mo na yung isa. Men, kaya niya na mag-swag doon pa lang. Tapos
magre-rebat pa lang si Poison. Malakas si Poison. Aminin na natin. Sobrang lakas ng mga kaya niyang gawin. At lamang siya dito dahil putang ina, 5 yung paghahandaan ni GL. Pag hindi gumana yung isang round ni GL, tapos siya. Pag may isang hindi gumanang round ni GL, tapos siya kay Poison. Kasi si Poison, kaya niyang magsiksik ng 1, 2, 3. At ganun din naman si GL. Kaya rin ni GL na magsiksik ng 1, 2, 3. At napatunayan niya yun sa laban niya kay Husky Ruffian. 1, 2, 3, 4, 5. Yung third round niya kay Ruffian, malakas pa ba yun? Parang humina no? Pero ewan ko. Hindi ko matandaan. Pero grabe tong laban na to. GL versus Poison 13. Deserve nila maging top sa poster na yan. Dahil sa mga nagawa nila all throughout the battle rap careers. All throughout their battle rap careers. Deserve nila yung top spot na yan sa ahon. Oh. Tingin ko hindi nagagana yung mga depression lines. O baka magkaroon ng scheme na sobrang ganda si GL about psychology. Putang ina, abangan ko talaga yun kapag tungkol sa depression ni Poison 13, nilaro niya. 1, 2, 3, iba-iba yung mga atake, iba-iba yung matatakin. That's fucking sick, bro. Pero tingin ko, kaya talaga siyang sabayan ni Poison in terms of lyricism, materials, stage presence. Mas lamang si Poison para sa akin sa rap skills. Lamang si GL sa itsura kahit papano. Mas maangas si Poison 13, mas nakakatakot si Poison 13 kapag nilapitan ka niyan sa kalsada, may dalang kutsilyo, talagang matatakot ka. Si GL, pag lumapit sa'yo may dalang kutsilyo, baka punasan mo pa yung likod. Mas aasindak si Poison. Kaso mo, ayun, magandang banggaan din, no? Hindi rin pala pwedeng, hindi rin pala pwedeng basta-basta ka mag-GL dito. Parehas silang naging mahuhusay na mag-aaral ng battle rap. Kaya naging effective sila sa mga binild nilang character. So, isa sa mga tingin ko mapapanood dito, uulan ng anime references. So kayo ba mga kuys, kanino kayo pupusta? Sa labang GL vs Poison 13? Kung ano man sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.